Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, usapang road rage uli po yung pag-uusapan natin dito. Kasi dumadami na naman yung mga insidente ng road rage sa kalsada natin. Kung naalala nyo yung kay Gonzales at yung biker, di ba, na naglabas ng baril. So, isang klase ng road rage yun. Ngayon, may panibagong road rage na naman. So, panoorin natin itong road rage na to. Tayo sa road rage. Naku po, grabe na mga road rage na naman ngayon ha. Walang katigil-tigil tong road rage. Nagsuntukan sa gitna ng kalsada ang isang driver ng kotse at rider ng motorsiklo sa Davao City. Ang punot dulo ng away, git-gitan pa rin sa kalsada. Naku naman. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Galit na galit ang mag-asintahang ito habang pinabababa ang driver ng isang puting kotse sa Barangay Ubalde sa Davao City nitong Sabado. Nasa gitna ng kalsada ang kotse nang harangin ng lalaking may dalang helmet at nang magtangkang umabante ang kotse, pinampas ng lalaki ang salamin nito gamit ang kanyang helmet. Dito na nagdesisyon ng driver ng kotse na iparada sa gilid ang sasakyan habang ang magkasintahan nakabuntot pa rin dito. Sa kuha mula sa CCTV, makikitang bumaba ang driver ng kotse at sinalubong siya ng hampas ng helmet ng rider na uwian sa palitan ng suntok ng dalawa. Di nagpaawat ang dalawa kahit pumapagitna na ang kasintahan ng rider. Tapos, patawaran na uli sila. Palakpakan! Diba? Napansin niyo yung video? Diba? Pagbaba ng kotse nung driver, hinampas kaagad siya nung rider ng helmet. So, doon mainit na yung sitwasyon doon pa lang sa umpisa dahil nga di ba, hinarang na yung kotse. Tapos hinampas pa ng helmet yung kotse niya. So pagbaba niya ng kotse nung pinarada niya, inundayan kaagad siya. 'Di ba? Doon pa lang makikita niyo na from the start pa lang kung naging mahinahon sila, 'di ba? At merong police visibility na papagitna kaagad doon sa insidente na yun, may iwasan yung road rage. 'Di ba? Tas gaya nga sinabi ni Banat Bay, ano mangyayari? Mag-aareglo rin. Di wala na. Pagkatapos silang gumawa ng eksena ron, gumawa ng traffic, mag-skandalo ron, tabla-tabla na lang, 'di ba? Palakpakan nga naman. Magpapatawaran na rin yan. O, pasensya na. Minit ng ulo ko kasi. Pasensya na. Pasensya ka na. Ha? Okay na. Para wala tayo store. Makauwi na tayo sa mga pamilya natin. Pasensya na. Ano itong basag ko? Ayos na. Pasensya na. Ayun nga. Pasensya na. Ganyan naman pustahan tayo. Mangyayari dyan. Pasensyahan na naman yan. O, sabihin pa ng pulis, ano na kayo? Kesa sige kayo, pupunta ba kayo hearing araw-araw? Totoo yan, sasabihin ng pulis lang din yan. Yung, ayusin nyo na lang yan. Kesa naman magkaabalaan pa kayo dyan, magdedemandahan pa kayo dyan. Ayusin nyo na lang yan. Doon talaga ending ang punta nun, di ba? Pasensyahan na lang kayo. Ito pa, pasensyahan din. Sabay sa paglabas ng mga bagong CCTV footage sa viral na road rage sa Valenzuela, ang paglutang ng taxi driver na tinutukan at kinasakan ng baril ng nakaalitang SUV driver. Dahil umano sa takot kaya hindi siya agad nagsumbong. Nakatutok si Oscar Oida. Matinding takot. Yan ayon sa taxi driver na si Henry Ong Jr. ang dahilan kung bakit hindi siya agad nagsumbong sa pulisya nang siya'y bunutan at kasahan ng baril ng driver ng isang SUV na nakasagian niya sa may Valenzuela noon pang nakaraang buwan. Ang naturang insidente, nag-viral kamakailan, makaraang may mag-post ng video nito sa social media. Hindi na nga po nakakabiyahe at dahil po sa nagkaroon ng takot at nagkaroon na nga po ng konting sakit, high blood, tumaas ang sugar. Kahit sino talaga matatakot dun, ha? Kasahan ka ba naman ng baril? Anytime, alam mo, pwede nang bigla nang sa'yo iputok yun. Once na iputok yun, dalawa lang pupunta mo, ospital o sementeryo. Di ba? Talaga matatakot ka dun. Baril yun. Sa insidente na rin, kaya isip. Kwento ni Henry, madaling araw ng August 19 nang makasalubong Napansin ko lang, pero naka-smile siya, no?
Banat bay naman, burkit ano lang eh, kulang. Ang daming napapansin ni Banat Bay sa mga ano. Dito bilib kay Banat Bay na talagang detalyado minsan kung napapansin niyo yung mga ganyang mga bagay na, di ba, kung di niyo papansin, pakinggan niyo lang yung mga sinasabi. Pero si Banat Bay hindi, lahat pati yung mga gesture ng body language talagang napapansin niya eh. Ano lang sa ano eh, naka-smile lang kagad, hindi, parang naka-smile lang kasi siya. Hindi, natakot talaga siya, nagka-high blood nga siya, at diabetes eh. At makasagian niya ang nasabing SUV. Huminto po kami at bumaba po kami at pagbaba niya po ay galit na po siya. Sa pagbalik niya po, may dala na po siyang baril. Nagmura po siya tapos yun niya po, nagkasa siya ng baril. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng mga pulis, makikita ang SUV nang magtangkang mag-overtake, bagay na nagresulta sa sagian. Malaki raw ang naitulong ng mga nakalat na video para matukoy ang driver ng SUV na kinilala ng Valenzuela Police bilang si Marlon Malabute, isa umanong negosyante. Sinadya ng mga pulis ang lugar nito pero tanging mga kaanak lang ang inabutan nila. Nung nakausap natin yung uncle, sinabihan natin na, yung kapatid and the uncle, na kausapin niya yung suspect na isuko yung firearms tapos mag-report sa Saniris. Natakot na yun, nagtago na kaagad, di ba? Kasi pwede pa niya ilusot na hindi siya yun eh, pero may CCTV, di ba? May dashcam na nahuli siya eh. Kaya nagtatago na ngayon to, di ba? Ang tapang-tapang na maglabas ng baril, na ngayon na hinaano siya, di ba ayaw niya lumabas, di ba? Mga duwag din eh, malakas lang ang loob dahil may baril. Police station. Alam mo, tatawa ako sa mga kumakasya ng baril. Nakakasa na yun eh. Para lang makita ng taong nakasada. Sa totoo lang, karamihan naman dyan nakakasa na yan eh. Kasi nga, para ready ka pagka merong riding in tandem, di ba? Kaya nakakasa yan. Pero kunwari lang kinakasa pa nila. Pero hinihimas lang nila yan parang kalapati. Ganun lang yan. Hindi kasi alam mo, napapanood nila yan sa mga action show eh. Action movies, di ba? Yung gumaganon. Wala naman kasing tunog talaga pag kinasa mo eh. Ewan ko ba, sa movies may tunog pag kinasa mo? Siyempre, para maganda pa kayong, panoorin pag yung di ba? May punto si Banat Bay, nakakasana yun kasi kailangan yun, ready. Ready nang gamitin once may, di ba, na talagang nasa danger na yung buhay mo, di ba? Para i-protect mo na yung sarili mo. Nakakasana yun. Para anytime, ipuputok mo na lang. Mga ganun eh. Pero nakakasya na yan. May laman na yun. Sigurado ako may lamang bala na yan. Tapos kunwari lang, ikakasang ganun. Ganun eh. O, itong halimbawa natin. Halimbawa lang naman. O, ito, di ba? O, yan. O, kunwari, nakakasya na yan eh. Nakalagay lang nga. Mga ganun yung kamay. Hindi naman nakadali. Nagluloko tayo eh. Hindi, alam mo, masama yung ginagawa nila nga. Kaya nga dapat talaga, mamaya pag-uusapan natin yung road rage yan. Other than that, this morning, we filed already the case at doon na siya sa prosecutor's office magpaliwanag. Kasong alarm and scandal ang reklamong inihain ng mga pulis laban kay Pwede naman yung ikasa doon sa loob ng kotse, no? Hindi, kasi... Alam mo yung mga ganyan? Tapang-tapangan yan eh. Yung Di ba? Tapang-tapangan lang talaga yan. Kasi kung talagang matapang yan, ganyang meron ng issue, ba't di ka lumabas? Di ba? Ipaliwanag mo yung side mo na, isurrender mo na. Di ba? Nagsabi na, posible naman di mo napapanood sa TV yan. Hindi, sigurado ka, alam mo lalabas yan. Na magbabiral yan. O ba't di ka ngayon lumabas? Di ba? Tapang-tapangan lang talaga yung mga yan. yung ipapakita mo pa yung pagkasa mo, kung talagang concern ka na puputukan ka, babariling ka, hindi, walang biro ito. Pinagtatawanan ng mga may alam sa baril yan eh. Hindi mo ikakasa sa labas. Bago ka pa lumabas, ikinasa mo na para ready ka na. Diba? Hindi yung paglabas mo, bubunutin mo tsaka mo ikakasa. Eh di naunahan ka nung, kung sakasakaling may baril din yung isa, kumakasa ka pa lang, boom, patay na. Tama, mali? Di ba po? Kung talagang totoong atapang-atao yan, kung talagang may kalaban, paano kung yung isa may baril, tapos nakakasa na, oh, kinasa mo, abay, puputukan ka nun.
tandaan nyo, yun, self-defense yun. Papasok na sa self-defense yun. Kasi kinasahan ka na eh. May intention na. Nakita mo. O may baril ka rin. Pwede mo na siya ngayong putukan. Correct. Diba? Correct yung sabi ni Banat Bay. Kakasa ka pa lang eh. Ibig sabihin, dun yung sa kabilang party, may imminent danger na siya na naglabas siya ng baril. Kinasahan ka. Eh, ikaw naka-ready ka at nakakasan na yung baril mo. Puputukan mo na lang. Diba? Oh. Kaya ngayon, may punto si Banat Bay, yung mga ganyan na kinakasa pa sa tapang-tapangan na lang talaga yan. Hindi na talaga yan, diba? Hindi yun para protektahan yung sarili. Nagyayabang na lang talaga. Bakit? Kinasaan ka na, ginanunan ka na sa harapan mo. Tapos, ano pa kasunod ng kasa? Ala naman, ipasok. Ikinasa, tapos ipinasok. Tama, mali. Pwede mo nang ilaban. Sa husgado yon na self-defense yun. Kasi nga, kinasa na sa harap mo, nakaano na. Ibig sabihin, ready na. Lock and load na Ikaw, yun eh. depensa ka. Ala naman, depensa mo. Kakasama mo rin. Kasaan kayo ng kasaan. Labanan ng kasama. Ala kayo tanga nun. Sige, ikasa mo, ikasa ko, ikasa mo, ikasa ko rin, ikasa mo pa. Para kayo tanga, di ba? Parang pelikula. Pananakot lang daw kasi yung pagkakasa. Oo nga, paulit-ulit yung kasa. Labuti. Habang grave threats naman ang Naubos yung bala sa kakakasa. Ikasa mo, ikasa mo. Wala na palang bala. Takutan ng takutan eh. reklamo sa kanya ni Ong. Sana subuko na lang siya. Ipinag-utos na ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang karagdagan at mas mahigpit na pagbabantay. Hindi, alam mo, kaya nga dapat magkaroon talaga ng ng batas tungkol dito. Una-una, maaaring, eto, sa totoo lang mapalad yung kumasa na walang baril yung kinasahan niya. Kahit yung sa siklista, mapalad yung kumasa. Dahil walang alam niyo, tinanong ko na sa pulis yan eh. Tinanong ko na sa pulis yan, kunwari. Kasi nga, di ba, alimbawa nga, tulad yan, nagkasa. Yung kabilang party may baril din. Hindi lang dun sa dalawang magbabarilan, delikado ha. Pati yung mga bystander na malapit dun, tingnan nyo yung itsura ng nasa kalsada sila. Tapos dun sila magbabarilan. Diba? Ang daming madadamay dyan, sigurado. Diba? Kaya talagang, sa amin ni Banabay, tama yung road rage act eh. Dapat mayroon tayo niyan eh. Kunwari ba, merong sa'yong ganyan, anong gagawin mo? Kunwari, kung ikaw yung pulis to kinasahan ka na, abay tutuluyan mo na. Kasi, tinatangka ka na eh. Tandaan ninyo, isipin nyo to kung lalong-lalo na kung walang CCTV, kung walang camera yan, hawak niya na yung baril, nakakasa na yung baril. Pag inunahan mo yan, di ba, kunwari lang, hindi ko sinabing gawin yon. Kunwari, inunahan mo yan, pwede na nang ipaglaban sa husgado, kita nyo yung baril niya, nakakasa na, may bala na, ready na akong barilin, inunahan ko lang. Di ba, kaya nga, sa totoo lang, medyo wag natin gagawin biro yan kasi maswerte ka, ikaw kumasa ng baril, walang baril yung kinasahan mo, paano kung may baril yon at inunahan ka? Di una siyang titimbuwag. Di ba? Kawawa naman yung nag-self-defense lang. Siyempre, posible makulong pa rin siya bago naman siyempre mapatunayan sa korte na self-defense siya, makukulong ka muna. Di ba? Kaya medyo talagang dapat lang may batas na dyan sa road rage na once nagdabas ka ng baril, kahit kasalanan mo, hindi. Basta naglabas ka ng baril, pwede nang tanggalan ng lisensya. Di ba? Tanggalan ng dapat kagad eh. At sabihin niya, babarilin na ako kinasa na ka nandiyan na yung baril, ready na. Self-defense ang pasok doon. Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Hindi, ako walang biro Ito gusto ko lang ipayo sa inyo. Alam nyo, yung, di ba, nag-video nga ako tungkol dyan. Anyway, basta, ito, payo na lang siguro, medyo kalmado lang tayo sa kalsada. Di ba? Na medyo, kahit na pag na-involve tayo sa ganyan
pairalin na lang yung lamig ng ulo. Kahit na alam nyo mainit na yung sitwasyon, nandyan na yung nagmumura. Siguro pinakamagandang solusyon na lang doon. Magsabi ka na lang na tumawag na lang tayo ng pulis, ng investigador para pag-usapan natin kung ano naging problema rito. Diba? Kaya mo na siya magdada. Hintayin mo dumating yung pulis, saka ka na lang ilabas mo yung galit mo. Na hindi, kanina pa to eh, mura to na mura eh. Diba? Pinakakalma ko na nga lang eh. Diba? Tumawag na lang kagad kayo ng pulis para maiwasan na yung mga gantong insidente. Kasi talagang, ang punta nito talagang kundi sementeryo, hospital lang eh. Diba? So, yun lang po. Medyo lamig lang po ng ulo. Maraming salamat po.